10. Puntahan naman natin yung pagkakalat pa nitong si Inday Sara, mga kababayan. Habang nagsasalita itong si Inday Sara, lalo pong nahuhuli. Nako, iiyak na naman ang mga DDS nito. Akalain niyo yun, mga kababayan, dahil nga po sa nababalita ngayon, kalat na ang impeachment para kay Sara Duterte. Ang sabi niya, kung ipapa-impeach nila ako, okay lang sa akin. Nako, bakit kaya okay lang sa kanya? BP Inday, abinado. Aminado, mga kababayan, na mali o marami siyang pagkakamali. DDS, iyakan na. Oh. Pakinggan nyo to, ha? Pakinggan nyo to. DDS. Oh, ito. Bakit? And all because, sabi ko nga, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interested. Oy, grabe naman si Rebecca G. Nagtatampo. Selective daw ako, mga kababayan. Hindi naman. Kayo naman, oh. Hindi ako selective dyan. Oh, shoutout daw po kay Ma'am Rebecca G. Hindi ako selective. Huwag kayo magtatampo. May mga lumalagpas lang po sa aking mga mata. Roque, ikaw nga muna bago si Sara Duterte. Grabe talaga ito si Ma'am Rebecca G, oh. Ang mga bakla gusto na ibong lumilipad. Ang saya po nila. Ang mga bakla gusto na ibong lumilipad. Ang saya po nila. Huwag ka nang malungkot. Oh, ayan na mga kababayan, ha. Pinasaya na kayo ni Harry Roque ulit. Balikan natin si Sara Duterte. Oy, shoutout po sa bagong subscriber natin, Roberto Rafon, at kay Janiel Nelmida Tablang. Naimbang nga rabi Sir JP. Thank you so much po. At Rebecca G, ang author, designated survivor bow. Oh, wala na magtatampo, ha. Kayo talaga, ho. Wala akong pinipili rito, kayo naman. Bakit? Ah. And all because, sabi ko nga, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung elevator nilang kasa. Nalalagpasan niya ni Boss GP, madilim kasi ang salamin niya. Correct! Hindi, meron kasi minsan tumatalon. May tumatalon na comment. Yung iba nga hindi nag-a-appear dito sa akin. Totoo lang. Hindi totoo yun. Mga kababayan, baka meron kayong mga bad words na sinasabi. Melvin King, shoutout po. O President, kung hindi maluto yung chacha nila. Depende ma'am sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Kung maayos naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. Ay, kung maayos daw yung tanong, maayos din daw siya sumagot. Hindi, kay Sara Duterte, kay Senrisa lang talaga siya bad trip. alam kasi niya, itong si Senrisa, mga kababayan, hindi niya kakayanin. Sa totoo lang, si Senrisa kasi napaka malumanay, pero napakalaman nung sinasabi. Nakita niyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. Sabi ni Argo Riza, pahiya Inday. Sino ba talaga yung napahiya, Argo? Siyempre si Inday Sara yun. Sa amin po kasi, we put lines. Hindi po kami nagkikriss-cross ng problema namin. Tulad po ng... Ay!
Sorry sa mga nasa FB. Pagpasensya nyo na ako mga kababayan. Nakasalamin na nga ako, di ko makita yung nasa FB kasi yung nasa right side ng monitor ko, nagpi-flicker. Wala pa po akong pambili. Sorry naman, ito naman mga to, nagtatampo eh. Sino ba yun nagtatampo na yun? Babatiin na nga kita. Sino ba yun? Sabi ni Nelia Presnoza, lipat ako dito sa Whiteys, tabero ka sa FB. Sa right side kasi talaga nagpi-flicker yung monitor ko kaya hindi ko masyadong tumititig. Ang sakit eh. 'Di ba? Oh, eto na. Sinabi ko sa amin mag-asawa, kung issue niya yon, ang drug smuggling siya lang ang magsasalita, siya ang mag-aasikaso. Yung issue ko sa confidential funds na tinitira, sa COA na hinahabol, sa impeachment na pinag-uusapan, sa akin din yun. Eh, ganun din kami ni Pangulong Duterte. We have different set of lawyers for ICC. So iba yung nagtatrabaho para sa kanya, iba yung kinukonsulta ko. Oy, paghahalatahan mga kababayan, no? Ang dami na raw nila separate lawyers. Yung lawyers ni Duterte, iba? Iba rin yung lawyers ni Sara Duterte. Iba rin yung mga lawyers ni Man Scarpio. Wow! Ang titindi nyo talagang yan ang katunayan na hindi na magkanda-ugaga ang mga Duterte. Hindi na makatulog na matino. Di ba? Sabi ni Wilfredo Kagata, changeable yung salamin ni Jeep. Bigyan nyo ako pambili. Langya kayo ha. Inaasar nyo ako. Para sa akin. Hindi. Hindi. I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president, all because of power and politics. Uy, mga kababayan, hindi yon. Sa totoo lang, wala naman makikialam sana sa inyo eh. Diba? At sino ba yung nagsasabi na because of gustong kunin yung pwesto? Ano yung sinasabi mo, Sarah? Na because of the power ng politics? Ulitin ko lang ulit para makatotohanan. Na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president, all because of power and politics. All because of power in politics daw mga kababayan. Eh kayo nga itong makukulit. Kayo nga itong mga pakialamero. Kayo nga itong hindi matigil. Dapat sinampal-sampal mo yung tatay mo. O kinas mo. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, una, hindi ko gusto tumakbong president. Diba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, ni BBM at ni Senator Amy, kung tatakbo ako, diretso ko sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Tapos, sinabi niya ha, mga kababayan, DDS labas! Sabi ni Sara, wala daw talaga siyang kaplano-plano tumakbo bilang vice presidente. Anong sinasabi ninyo? Na kinausap lang yan. Dapat presidente daw ang tatakbuhin. Wala nga plano tumakbong vice president. Wala rin planong tumakbong presidente. Mayor lang daw ang gusto. Bakit? Mayor lang, mga kababayan. Yun lang yung kaya niya eh. Kasi mga taga Davao lang nauuto ni Sara. Anak ka ng... hindi ako tatakbong vice president. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging vice presidente. Kaya tumakbo akong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka 3 consecutive terms na mayor ng Davao City. Mga kababayan? Diba? Evelyn Hernandez, Maribel Sugita, yun lang ang gusto niya. Pang mayor lang daw. Kasi hindi niya kaya sa national. Baka, kasi sa national, alam nyo naman nandyan ang media. Diba? Masusundan siya. Itok. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid
na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Eh di tanungin mo rin kaya ang tatay mo. Nasaan na yung daan-daang build project? 300 something yun. Dalawa lang ang binigay ng China o Kinayo, Japan. Created. Oh, so, pagpaalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin. Oh, mga kababayan, umaamin na. Oh, pag in-impeach daw si Sara Duterte, hindi raw kawalan sa kanya. So, bibigay talaga to. Congress, mga congressmen, i-push nyo pa. I-push nyo pa, sigurado, aalis ito. Mga kabo, hindi ganyan ang sagot ng hindi ganyan ang sagot ng pag ikaw walang kasalanan. Dapat ang sagot niya, kung ipa-impeach nila ako, go on. Kung may mapatunayan sila. Kaya lang sabi niya, kung ipa-impeach nila ako, hindi yun sa aking kawalan. So, yan ay admittance na naman, mga kababayan, na meron talaga siyang kabulukan. 'Di ba? Na alam niya sa sarili niya yung pinaggamitan niya ng mga confidential funds, ng mga misuse of funds ng OBP at ng DepEd ay mali-mali. At baka mamaya nga marami pa dyan naibulsa. Ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at that time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto na yon na okay, wala na rin lahat. Ngayon, Yep. Meron tayong record yan, huwag kayong mag-alala. This vlog will not be deleted. Diba? Hindi natin i-delete to, mga kababayan. Maliwanag na sinabi niya, kung ipa-impeach nila ako, hindi yan kawalan sa akin. So sabi ko nga, bibigay talaga to pag pina-impeach. Kasi isipin nyo, budget deliberation pa lang sablay na. What more, mga kababayan, kapag sa impeachment trial, ay iniharap siya. Ano sasabihin niya? Ituk, tuk. Ayaw ko na! Alis na ako! Hindi to kawalan. Pagsusumbong na naman sa tatay niya, pa, daddy, tay. yun, dahil unappropriated na sila lahat. Of course not. I do not regret running for Vice President kasi imagine niyo kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Sinong boboto sa'yo now? We already know. What is your background? Kung ano ang capacity mo? Kung ano ang capability mo? Sino ang boboto sa'yo? Actually, mga kababayan, that's a good point di ba? That's really a good point Napakatalino ng presidente natin. Bakit kamo? Nung panahon na gustong-gusto na, nung nagsasalita yung tatay niya, kung ano-ano sinasabi against the president, against the president's family, then, etong si President Bongbong Marcos, ang lagi niyang sinasabi, huwag niyong ipa-impeach. Hindi ganun si Sara, mga kababayan. Hayaan niyo lang siya mag-stay dyan sa kanyang pwesto. Di ba? Sinunod natin kasi mahal natin si Pangulo Pero, sa totoo lang, binabanatan din natin ng Pangulo. Medyo pinipitik natin ng konti. But the thing is, mga kababayan, ngayon ko lang napagtanto na tama yung sinasabi ng iba na dapat sundin natin si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit?
what he did, mga kababayan, is talagang nakatulong sa atin for us to know better kung ano talaga yung tunay na ugali nitong si Sara Duterte at kung ano, mga kababayan, ang kapasidad niya, capability niya, at the same time kung anong klaseng pagkatao ni Sara Duterte. She is the one na talagang sumisira doon sa sarili niya. No need para sirain siya. 'Di ba? Yun ang nakita ko na sabi ko sobrang talino nitong tao na to ni President Marcos. Bakit? Mga kababayan, kasi hindi natin kailangang sirain si Sara. Sinira niya yung sarili niya. 'Di ba? Pinababayaan natin siya na humarap diyan sa mga media na yan. Diyan nga natin unang nakita si Itok-Itok eh. 'Di ba? Yung tantrums niya sa CIF. Oh. Diba? O, diba? So, bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Si mga kababayan, yan talaga yung iniiwasan ng mga Duterte. That is why they really wanted to tuus Pangulong Bongbong Marcos. Kasi alam nila na sila ay accountable sa mga nangyayari dito sa bansa. Lahat ng mga Duterte na yan from Tatay Digong nila. Hindi ko tatay Tatay Digong nila. Etong si BP Sara Duterte, etong si Pulong, etong isama na natin yung si Michael Yang, isama na natin si Mans Carpio, isama na natin si Baste. Lahat na sila. Diba? Yan yung iniiwasan ng mga hudas na to. Kaya gusto nila mapalayas na si Pangulong Bongbong Marcos. Yan yung iniisip nila, habulin sila kahit saan sila magtago. Ano? Ngayon na. Alam, mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. 'Di ba? Namatay ako. Not even in your dreams. Hindi mo magagawa yan, Sara Duterte. Antayin mo pa yung impeachment trial sa'yo. 'Di ba? Antayin mo yan. Alam ko darating at darating yan eh. Pag dumating yung pagkakataon na yan, at dalawa lang naman eh, pag dumating yung impeachment na yan, either si Sara ay mag-resign, 'di ba? Or ma-impeach. Pag na-impeach siya, she is not able to run kahit anong position na. Impeach eh. 'Di ba? Ibig sabihin may kasalanan siya. Pero pag nag-resign siya, mga kababayan, ito ay mahihiya ng tumakbo for national. Baka magtago yan doon lang sa Davao. Baka tumakbo lang naman siya doon as mayor ulit. Kaya lang, pag tumakbo as mayor ulit doon, baka may makalaban na siya na malakas. 'Di ba? Oh. Bukas. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko. Dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. So may plano talaga siya tumakbo 2028. Pero hanggang pangarap na lang yan, boy. Wala akong planong ganyan. Yes, ma'am. Wala naman kaming, ano ba sinabi nila, huwag kami matakot. Hindi kami takot. Uy, hindi raw sila takot. Kaya pala, sandamakmak yung inyong mga tawag dito, abogado. Kaliwat kanan. Hindi takot pero ayaw kalaban o ayaw harapin ang ICC. Di ba? Kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan. Yes, Argos, yun ang sinabi ko. Pag na-impeach, hindi na pwedeng tumakbo. Pero pag nag-resign siya, pwede pa siyang tumakbo. 'Di ba? Kaya lang ang problema, pag ikaw nag-resign, ibig sabihin, ikaw din po ay isang, ano tawag sa'yo, guilty. Dahil nag-resign ka eh. 'Di ba? Umalis ka sa pagiging vice president mo, nag-resign ka. Oh, tatakbo ka pa ba na
sa national kapag nagkataon, kapag nag-resign ka, hindi. Baka doon lang siya sa sa Davao. Oh. Ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Ginaganon lang daw sila politically because they are threat, mga kababayan. Naniniwala ba kayo? Sino ba ang unang umatake? Sino ang unang bumanat? Simula pa lang ng halalan, sa totoo lang, nung ikaw ay nagdeklara to be the Vice President of our then BBM, di ba, mga kababayan, ay siniraan na ni Digong etong si Pangulong Bongbong Marcos kasi nga ayaw niya na manalo. Alam niya mananalo eh. Diba? Lahat ng tao, sinabi niya pa sa speech niya yan, na si Pangulong, ang pagiging presidente ay bigay ng nasa itaas. Oh. So, mga kababayan, walang makakapigil. Pero sinubukan nila na sirain nung sinabi niya na bangag, may bagahe, 'di ba? Adik noon, adik hanggang ngayon. Oh, walang nangyari. Do I regret Bakit Duterte gamit niya? Kinahihiya niya si Man Scarpio. 'Di ba? helping do you want to answer that question? Or alam mo ba ang sagot? Senator Amy Marcos, magkaibigan naman kami. Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina eh. Inisip ko na yan eh. Sabi ko kanina eh. Kung hindi naman ako tumakbong Vice President, Mayor ako, hahabulin pa rin ako eh. Hindi nga natin alam kung sinong mananalo nun eh. Kung hindi ako tumakbong Vice President, hindi siya ang President. Teka lang, pinagtatalunan dito, pwede pa lumaban kahit ma-impeach kasi tao ang maghuhusga. Hindi, mga kababayan, kung ma-impeach siya at mapatunayan na meron siya mga kaso, betrayal of public trust, 'di ba, misuse of funds at lahat-lahat na 'yan. Syempre may kaso siya. Tingin mo makakatakbo pa siya? Hindi na. Hindi lang naman natatapos sa impeachment ang usapan eh. Kaya siya mai-impeach dahil may mga kaso siya. At ito ay kapag naipunta na sa korte, 'di ba? At meron ng guilty verdict, natural mga kababayan, hindi na yan makakatakbo. Kahit may papa yan, hindi yan makakatakbo. Pag nagkaroon na ng guilty verdict, yan po ang usapan. Hindi yan natatapos sa impeachment. Siyempre may kaso. 'Di ba? Kita niyo si Robin Padilla kaya naging senador yan dahil binigyan lang yan ng presidential pardon. Pero kung wala, pag na-impeach si Sara at nagkaroon ng maraming kaso, definitely, hindi na siya makakatakbo kahit may paapa siya. President, so likely yung isa ang President. Eh lalo na yun. Kita nyo nga doon, di ba? Tanggalin daw ang how would I protect myself? I hire lawyers, ma'am. Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas, sa harassment. Oy, hindi na raw sumusunod sa batas. Teka, sino ang hindi sumusunod sa batas? Ang administrasyon? Wow ha? Kaya pala nagtatago si Kibuloy, hindi sumusunod sa batas. Etong ICC, mga kababayan, 'di ba? Sino ang hindi sumusunod sa batas? Sabi ninyo, harap kayo. O, hindi naman kayo humaharap. Yang ICC, Interpol. O, alam natin na tayo ay kasanib ba rin sa Interpol. Tapos sabihin nyo, wag papasukin dito ang ICC. O, hindi natatapos sa hindi na tayo kasapi sa ICC. Tayo ay kasapi pa rin ng Interpol. Interpol kayo. Nila. So, tatanggapin kung ano yung darating sa sara-sara. O ayan mga kababayan, tatanggapin daw kahit ano ang dumating kesira-sira. Ayan maliwanag. Talagang tatanggapin itong si Sara kahit ma-impeach, okay lang sa kanya. Aminado eh. Diba? Oh. Sabi ni Geraldine San Buenaventura, sani ata ng droga pag-iisip ni Sara. Di ko alam baka nagdodroga na nga.
Diba? Oh. Sabi ni Mercy Tampoy Carme, maganda kung tumakbo sa 2028 para malaman ng Didi shit. Nako, konti lang sila. Mga kababayan, ako ayaw ko ng ano na yan. Ayaw ko ng strategy na yan na makatakbo pa si Sara. Kung kaya naman na ilubog na siya ngayon, ilubog na natin. Hindi, bakit? Baka mamaya makalusot pa yan, magkaroon ng dayaan, Mercy Tampoy Carme. 'Di ba? Magkaroon ng dayaan, makalusot pa yan, eh di patayan na naman dito, patayan doon. Wala na kayong poging vlogger na makikita pag nangyari ang Duterte na naman na nakaupo. 'Di ba? Sabi ni Argo, hindi raw sila papayag. Eh kami rin di papayag eh. Kung kaya natin durugin ngayon si Sara, durugin na natin. Diba? Wag na natin palutangin. Ilubog na natin, mga kababayan, para wala nang bumoto. Tama yan, i-impeach nyo na. Kung may kasalanan, di-impeach para wala nang pagkakataon para tumakbo sa 2028. Oh, mag-antay sila hanggat may merong makaupo na kaalyado nila, bibigyan siya ng presidential pardon. Oh. Sabi ni Argo, pati si host threaten sa Duterte. Eh ako, Argo, sa totoo lang, hindi ako natitreaten sa kanya. Pero, kung gusto mo rin naman na ilubog ang isang tao, wag mo nang bigyan ng pagkakataon. Diba? Eh kung ayaw natin panalunin ng Duterte, baka makalusot pa yan, wag na. Kasi, alam nyo, marami pang pera yan. Diba? Marami pang pera yan, nandyan pa ang China. Nandyan pa yung ibang pera ng Pogo na nakatago sa ibang tao. Tapos, mga ka-JP, may mga pera pa yan sila Kibuloy. Hindi pa nauubos sa mga yan. Marami pang nakatago. So, technically, kung pinayagan mong tumakbo yan, marami pang mauuto. Diba? Oh. So, dapat, habang maaga, durugin na. Diba? Para hindi na maging bato ang buhangin. Edwardson Punsalan, pag nag-resign siya because of mental health. Tingin ko wala namang mukha lang tanga. Di ba? Tama. Huwag na natin bigyan ng chance. Tyler Wilfred, Ma'am Joanna, thank you. Di ba? Bobo nga siya, buwisit siya, sabi ni Doktora. Okay, mga kababayan, lipat tayo next topic. Pag-usapan naman natin to, masaya to. Sabi ni Argo, host, dapat tao ang magpasya. Tao naman kami ha. Anong tingin mo sa amin na Argo? Hindi tao. Argo, tao ako. Mukha lang akong lumang tao, pero tao ako. Diba? Tayo. What do you think of me? Thinking of you? Argo, tao to. Nagsasalita nga ako. Ikaw naman talaga Di ba? So, we are thinking na wag na talagang palabasin ito si Sara. Baka mapunta pa yan, makatakbo pa yan. Oh. Tapos makasilat pa yan. Eh, wag na. Sabi ni Jose Mags, bayaran ka na naman. Teka lang po, Jose Mags, meron po ba kayong nakita na binayad sa akin? Jose Mags, meron po akong tawag dito. Dahil pag-uusapan natin ngayon, etong si Cathy Binag, meron po sinasabi si Harry Roque. Wait lang Meron po sabi si Harry Roque dito. Anong sabi ni Harry Roque? Paparinig ko po sa'yo sabi ni Harry Roque. Harry Roque, salita ka nga. Kasi si Jose Mags, sabi niya bayaran daw po ako. Eh sabi ni Harry Roque, ano ba sabi ni Harry Roque? Hoy Harry Roque, nasan ka na? Oh, ito pala. Munti ko na makalimutan. Sorry naman. Bago tayo pumunta dun sa pangatlong topic natin, ito sabi ni Harry Roque, Jose Mags. So wag po kayo mag-alala. Si Harry Roque po nagsasalita dahil sinasabi niya kung ano ang tingin kong katotohanan lamang. Fair is fair. Ano ba naman ho ang masama sa sinasabi ko na kung kayo'y magparatang, maglabas ng ebidensya. Otherwise, naninira lang kayo. Basag!
Kung kayo po ay nagpaparatang, kayo po ay maglabas ng ebidensya. Otherwise, naninira lang kayo. Diba? Ni si Argo, okay lang yan si Argo, hindi nagmumura yan. Malakas lang makipagbardagulan. Huwag kayong mainis dyan mga kababayan, hindi naman ano yan.